Habang kumakain ng hapunan, mainit na nagtatalo sina Alice at Reynolds tungkol sa hinaharap ni Arthur. Namangha si Reynolds sa pambihirang talento ng kanilang 4 na taong gulang na anak sa pagmamanipula ng mana at iginiit na dapat siyang makatanggap ng tamang pagsasanay sa Xeros City. Tiniyak niya kay Alice na may tiwala siyang kaibigan na mag-aalaga kay Arthur. Gayunpaman, mahigpit na tumutol si Alice sa ideya ng pagpapadala sa kanilang anak ng napakalayo, natatakot sa mga panganib at sa distansyang maghihiwalay sa kanila. Sandaling nanahimik ang dalawa, hindi alam kung paano magpapatuloy. Bigla silang parehong napabagsak ang kanilang mga kamay sa mesa at nakahanap ng isang kompromiso. Humarap si Reynolds kay Arthur at tinanong kung gusto nitong pumunta sa lungsod upang mag-aral sa ilalim ng isang tunay na guro. Ikinagulat ng bata ang bigat ng desisyong ipinagkaloob sa kanya. Halatang nag-aalinlangan, napalunok si Arthur at mahina, ngunit may pag-asang nagtanong kung pwedeng sumama ang kanyang mga magulang upang makilala ang magiging guro niya. Napahinto sina Alice at Reynolds sa kanyang tanong at biglang napagtanto na hindi man lang nila naisip ang posibilidad na lumipat bilang isang pamilya. Natawa sila sa kanilang nakaligtaang solusyon at sumang-ayon si Reynolds na mas mainam nga kung magkasama silang pupunta. Pakiramdam ni Alice ay mas panatag siya sa desisyong ito. Kaya sumang-ayon siyang sumama upang makita kung paano susuriin si Arthur at makikilala ang magiging guro nito. Sa gayon, napagdesisyonan nilang lahat na magtungo sa Xeros City. Nanlaki ang mata ni Arthur nang marinig niyang nagsisimula ng maghanda ang kanyang mga magulang para sa 3 linggong paglalakbay. Kinagabihan, abala si Arthur sa pagbabasa ng kanyang mga libro nang biglang lapitan siya ng kanyang ina. Maingat na kinuha ni Alice ang libro mula sa kanyang kamay at pinaalalahanan siyang kailangan niyang matulog ng maaga dahil aalis na sila kinabukasan. Nabigla si Arthur sa bilis ng mga pangyayari at hindi makapaniwala, ngunit ipinaliwanag ni Alice na sasama sila sa kanilang matagal ng mga kaibigan mula sa Twin Horns na papunta rin sa Xeros. Sinabi rin niyang kasalukuyang kasama ng kanyang ama ang grupo upang tapusin ang mga paghahanda. Bago umalis, hinalikan ni Alice si Arthur sa noo at biniro siyang huwag mahuhuli sa pagbabasa ulit ng 10 oras ng gabi. Pumayag naman si Arthur, ngunit natuwa nang payagan siyang magdala ng ilang libro para sa kanilang paglalakbay. Habang nakahiga sa kama, pinag-isipan niya ang papel ng Twin Horns sa kanilang bayan. Matagal na silang nananatili roon, tumutulong pa sa muling pagtatayo ng kanilang bahay tuwing may pagkakataon.